Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan rito ang komento ni ka-crypto dito. Kung saan ay isa po itong katanungan, kung saan ay siya po ay tinatanong po niya kung maaari kong explain yan, kung ano yung aking ginagawa sa pagtitrade nung sinabi ko po na kapag bull run ay dapat lang ay long position ang aking binubuksan. At kapag bearish naman ay short position. Kaya ayan, ito po ay aking binanggit dito sa aking video na trade or hold ngayong bull market hanggang 2025. Kaya ayan, yung aking nasabi po na ito ay meron po itong kaugnayan sa futures trading or derivatives. Yan, kapag long position ay kikita po tayo kapag nagbukas po tayo ng long position ay kikita po tayo rito kapag tumataas ang market price ng isang crypto asset kung saan tayo po ay nagbukas ng ating long entry position. Pero kung pag mali po yung naging trend direction, yan, nagbukas tayo ng long tapos bumagsak yung presyo nito, ay dyan po tayo makakaranas ng pagkatalo. Yung short position naman po ay yung kabaliktaran nito. Yan. Kung pag sa tingin natin ay babagsak ang presyo ng tinitrade natin na isang crypto asset, ay magbubukas po tayo ng short position. Kikita po tayo kung pag nagkatotoo yung ating prediction na ito ay bumagsak. Ngunit kung nagkamali po tayo sa ating prediction at ito po ay tumaas pala, ay dyan naman po tayo makakaranas ng talo. Kaya ayan, bago ko po ipaliwanag yung nais malaman ni ka-crypto rito, ay gusto ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, para mas may paliwanag ko itong mabuti ay magbigay po tayo ng isang halimbawa. Yan, dito po tayo sa chart ni Bitcoin, 4-hour chart time frame po ito. Ngayon kung pag sinabi po natin na bull run ay parang uptrend na rin po yan. Kapag bull run ay dire-diretso po yung pag-angat ng presyo ng isang crypto asset. Sabihin natin dito ay kay Bitcoin, dire-diretso yung kanyang pag-angat. Kaya yan, mula po rito, ayan, dito hanggang dito ay masasabi na rin po nating bull run ito, or hanggang dito. Ayan, nakaranas siya ng sabihin natin ay dyan yung bull run. Kaya, or uptrend. Ayan, lagyan natin ng trend direction. Ayan, umangat po siya. Ayan, nalagay sa ilalim. Ayan, mula dito, ayan, ay umangat po siya hanggang dito. Ayan, sabihin natin ay yan po yung bull run. Ayan, umaangat po siya. Ngayon ay kapag ganito po na sitwasyon ay umaangat po siya, ay aking nabanggit na kapag iti-trade po natin ito ay dapat long position lamang po yung bubuksan natin. Ayan, long position at hindi po short. Kaya iwasan po natin magbukas ng short dito. Ayan, kapag bull run or uptrend. Kasi kung pagtitignan po natin dito, sa ganitong sitwasyon, dapat puro long, yan, long position lamang yung bubuksan natin dito. Yan. Kasi yung pag nagbukas po tayo rito, ayan, ng short, maski na timingan natin yan, maski tama yung pasok natin dito na tayo ay nagbukas ng short. Ayan, kasi alam natin na babagsak ang market price ni Bitcoin dito. Yan. Pero kung pagtitignan natin ay napakaliit lang yung kanyang binagsak. Yan, or binaba. Kaya hindi po worth it na magbukas ng short entry position dito. Kasi napakaliit. Ganun din po rito. Yan, sabihin natin ay na-timingan natin dito.
pero napakaliit yung kanyang binagsak dito. Ayan, ganun din dito. Ayan, maliliit yung kanilang mga correction. Ayan. At hindi po talaga sulit yung ating pagbubukas ng short entry position dito. At mataas po yung risk na matalo tayo rito. Kaya iwasan po nating magbukas ng short entry position sa uptrend. Yan, or sa kapag nakakaranas ng bull run ang presyo ng ating tinitrade na asset. Kaya yung the best na buksan po natin ay syempre yung buy entry position. Kaya maski tayo dito ay nakabukas tayo ng long entry position, ay ayan, laki po ng kinita natin hanggang dyan. Ayan, maski nag-FOMO tayo rito, ayan, basta long yung ating nabuksan, ay maski nag-FOMO tayo rito, ayan, kita pa rin. Ayan, sabihin natin ay yan nga, bumagsak na rin maski nagkaranas siya ng retracement dito, basta yung binuksan natin ay yan, long entry position, ay pwede pa rin kikita pa rin tayo rito maski nag-FOMO lang tayo. Kaya ayan, wag po tayo magbubukas ng short entry position yan sa bull run. Kaya ayan, maski na ayan, yung pinakamaganda po na entry ulit natin, ayan, long entry position natin ay kung pag nagkakaroon ito ng correction, katulad na lamang nito. Ayan, nagkaroon siya ng correction dito. Ayan, entry po tayo rito. Ayan, pwede tayo mag-take profit dito or ituloy lamang natin na pag-i-hold ito. Hindi po tayo maiipit maski nagkakaroon siya ng mga correction dito, ay hindi po siya talaga babagsak. Magpapatuloy din po ito sa bandang huli. Kaya maski nag-consolidate po siya rito, pero sa bandang huli ay nagpatuloy po siya sa kanyang pag-akyat dito. Ayan, basta long position lang yung binubuksan natin. Kaya maski rito, nung nagkaroon po siya rito ng bagyang correction or retracement, ay sabihin natin kung nakapasok tayo rito, ayan. Yan po yung ating kinita hanggang dito sa ating long entry position. Ayan. Sabihin natin na maski hindi tayo nakapag-exit dito, tapos nagkaroon siya ng correction dito. Yan, tapos hinayaan po natin ito ay bukas pa rin, nanatiling bukas, ay syempre umabot siya rito. Ayan, malaki pa rin. Kaya yan po yung dahilan kung bakit ko sinabi na pagdating po sa uptrend or kapag nakakaranas ng bull run ang trade natin na crypto asset, ay wag po tayong magbubukas ng short entry position or short position or short trading position. Laging long entry position lang yung bubuksan natin. Kaya ayan, ngayon ay sample naman kapag bearish naman. Ayan, kapag bearish naman ay short position. Ayan, meron din tayo rito. Ayan naman po yung sample natin dito kapag bearish. Ayan, bumabagsak naman po. Ayan. Ngayon ay kapag bumabagsak naman po ganitong kalagayan, kapag ganitong kalagayan ang tinitrade natin na cryptocurrency, pero dito ay kay Bitcoin yan. Ayan, kapag bumabagsak po rito ay wag naman po tayong magbubukas ng long entry position. Yung bubuksan lang naman po natin dito ay yung short. Ayan, short entry position. Kaya yan, kahit na nag-FOMO tayo rito, yan, sabihin natin ay nagbukas tayo ng short entry position dito, nag-FOMO tayo, tapos naipit po tayo kasi tumaas dito. Yan, habang hindi pa natin sinasara yan o hindi pa nahihit yung kanyang stop loss. Pero kung pagtitingnan po natin sa bandang huli, ayan, ay ito po ay bumaba yung kanyang presyo. Kaya kumita po tayo dyan. Ayan, basta hinol pa rin natin or nananatiling open position, open or bukas yung ating short position, ay ayan, kumita po tayo rito. Kaya ayan po. Or ayan, kung medyo magaling po talaga tayo sa pagti-trade at alam po nating timingan yung ating short entry position, ayan, sa kada kung ito ay nagkakaroon ng
correction o retracement, ay sabihin natin nakapasok tayo rito, ay ayan, short entry position po yan. At saka syempre dito na rin, yan, short entry position, kumita tayo dyan. Kaya yan, kaya nasabi ko na wag po tayong yan sa yan, kapag ganito downtrend ay bubuksan lang natin ay yung short position at wag po long position. Iwasan po natin magbukas ng long position. Ayan, pero pwede naman po kung talagang magaling tayo, pero risky po talaga. Ayan, mas maliit yung profitability natin dito. Yan po naman kung pag kung alam po talaga natin na ayan, timingan yung parang yung correction or retracement ng ating tinitrade na crypto. Ayan, pero mahirap po ito. Iilan lamang po talaga nakakagawa nito. Mga talagang yung magagaling na mga crypto expert ang nakaka-trade dito. Pero pag titingnan natin ay medyo risky po talaga na magbukas ng long position kapag downtrend. Ayan. Kaya at saka pag ikukumpara po natin yung kanilang profitability ay talagang mas malaki yung downtrend, yung pagbubukas ng short. Kaya ayan, kung ikukumpara po natin dito, ayan, dito po tayo nagbukas. Ayan, hanggang dito. Ayan, dito, ayan, mas maiksi yung long position. Ito mas mahaba yung short position. Ayan, dito naman yung long position dito, kumpara po natin dito. Ayan, sa nag-short tayo rito, ayan, mas mahaba, mas malaki yung profitability. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ko nasabi na mas maganda na kapag downtrend or bumabagsak, ayan, bearish trend ang kalagayan ng market, ay laging short yung ating bubuksan na trading position. Kapag bull run naman po ay syempre laging long naman po yung bubuksan natin. Kaya ganyan lamang po kasimple. Ayan po ang aking paliwanag dito kung bakit ko nabanggit yung bakit ko nasabi yung ito. Ayan, mga bagay na ito na kapag bull run ay dapat long position lamang yung bubuksan natin, at kapag bearish naman ay short position lang yung bubuksan natin. Kaya yan ang aking paliwanag dito para kay ka-crypto dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.